Oh, ayos na ha, ayos. Time check 1:30 ng tanghali. At nagpatanghali na ako kasi kanina ay umuulan. So buti nga mo ay tumigil na to. Medyo uminit-init na. Buti na lang. At pinigyan tayo ng magandang panahon. Sana magtuloy-tuloy yung gantong panahon na hindi umuulan. At ang kasama ko ngayon ay dalawa lang muna. At syempre kagagaling lang natin sa sakit eh. Ayoko naman gaanong mapagod agad. Si Kopi at saka si Jack Jack. O ayan, nakalis naman si Jack eh. Kahit magsusumilip yan. Si Kopi, aba hindi ko makita. Kailangan kong nakikita si Kopi at ang aking bagay nakaharang. Ayusin ko lang. At dahil nasa 1,486.4 na yung odometer ni Guapa, so magwa 1.5 na, so kailangan na natin mag-change oil ng pangatlong 500 kilometers, ay pupunta muna tayo dun sa kasa para makapagpa-change oil bago tayo dumaretso ng ating Tuk Tuk Life Camping Adventures. Hindi kita makita, Kopi, pagka nakaharang itong bag. Nakikita ko yan. Yan, itong bag ko kasing to, yan laman ay mga mga damit. Ito namang isang bag na to, bagong bili ko to, camera bag to, nandito lahat ng mga kailangan ko. Nandito na rin yung laptop. Let's go. Diretso muna tayo sa kasa. So yung pupuntahan natin ay Pakabiti tayo. So itong ruta na to ay matagal ko nang pinalano nung hindi pa kinukuha yung tuktok. So ito yung dapat na gagawin kong ruta, pero ngayon natin itutuloy dahil may sarili na tayong tuktok. Pagka binigyan pa tayo ng magandang panahon, eh baka magdire-diretso tayo o lumagpas tayo ng 1 linggo ng ating pagka-camping. Kasi sayang din naman, kumbaga malayo na yung ating napuntahan, lubos-lubusin na natin. Kasi magastos din naman kung halimbawang magpapabalik-balik pa ako. Kaya ang ginagawa ko is gumagawa talaga ako ng ruta na pagkasunod-sunod na mga madadaanan na pagkakampingan. Nang sa ganon, eh nakakatipid rin naman tayo sa biyahe. At kung makikita nyo sa likod, eh ang dami nating mga dalang gamit. At meron pa sa taas. Pero yung nasa taas is yung mga gamit ko na lang sa tent, yung awning, at saka yung gamit mga panluto. Pero yung mga pagkain, yung the rest ng mga iba pang kailangan, nandito lang sa likuran. Kasi 2 alaga ko lang naman yung kasama ko. Hindi ko naman kasama si Angel, kaya pwede ko siyang punuin ng gamit. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young, forever young. Mag-aalas 2 ng tanghali at nandito na tayo sa kasa. Tingnan niyo naman yung panahon dito. Napakaliwanag pero umuulan. Basang-basa yung kalsada eh. Oh. Pero ayun yung araw. Oh, ang liwanag. Kulit talaga ng panahon dito eh. Oh, tingnan niyo yung mga dala kong gamit. Ayun oh. Oh, meron sa taas. Oh, tapos ito yung sa baba. Tingnan niyo sa baba. Itong box na to, diba dati 4 lang yung dala ko. Ngayon 5 ganito yung dala ko. Ayan pa. Tapos ito pa. Oh. Dami, no? Naglayas na naman, no? Lalayas na naman. Pinapanamig lang yung makina. Siyempre, ang init eh, oh. Ramdam ko rito eh. Yung coolant natin, okay pa rin yung coolant. Nandun pa rin siya sa level. Eh, siyempre, ang ating gagamitin lang is ay Speed Metal 15W-50. Ito, subok ko na talaga to. Ito na yung lagi kong gagamitin para kay Guapa. Para naman sa scooter, 10W-40 yung maganda. Eh, habang naghihintay tayong lumamig yung makina, gusto ko munang pasalamatan to. Mga nagpadala ng super thanks kay Bro Bogs Borlongan. For ice cream yummy, thanks. Ayos ah. Ice cream yummy. Ice cream good. Kay Justin Fajardo, sabi niya, real talk lang. Dati, umay ako sa mga vlog mo mula kay Beastie. Pa, kasama mo pa mga hampas loopers noon. Pero nung nagtuktok ka hanggang kinuha sa'yo, bumili ka ng sarili mo, napakaangas na pinapanood ko na ulit ang mga vlog mo. Mas nakakaaliw ang camping mo ngayon, kasama mo pa asawa at mga anak mo. Balang araw magkaka-gymney din kayo. Maraming salamat bro. Sa totoo lang, as content creator, yun yung isa sa kalaban namin eh. Yung audience namin na nauumay sa isang bagay na ginagawa namin. Kaya syempre, kailangan mong maghain lagi ng panibago.
Nang sa ganun, may laging panibagong mapapanood sa'yo. Like, di ba sabi nga, una, si kay Beastie, so nauumay na raw siya. So ngayon, na bago na, tok-tok na, si Guwapa naman, o di may bago kayong napapanood, di ba? Tsaka nakikita nyo na rin kung ano yung mga nararating ng tok-tok. Maraming salamat kay Aristotel Catolos. Thanks, sabi niya. At tsaka meron nga palang pinapa-shoutout to. Ito, shoutout Tigasaw family from Tanay Rizal. Yo. Maraming salamat din kay Ma'am Sheila Agonoy. Ayan. Grabe, maraming salamat sa mga nagpapadala ng super thanks. At hindi lang super thanks ha, may mga personal din nagpapadala, nagme-message sa akin through Facebook. And gusto ko rin pasalamatan si Sir Lawrence Gutierrez na nagpadala sa akin nung time na nagbataan. So, yung pinadala niya yun, nakapandagdag sa gastusin namin ng asawa ko at ng mga batuta. At saka kay Ma'am CG Vargas Dakil na nagpadala rin sa akin personal. Maraming salamat po. At yung pinadala nyo ngayon sa akin, ito na po yung gagamitin kong panggastos para sa aming camping na gagawin. Kung ilang araw man kami sa biyahe na to. Nagpadala ulit ng super thanks kay Bro Richard Belos. Maraming salamat bro. Arkanghel TV, maraming salamat. Sabi niya, thanks from Taguig po, try mo Splendor Hills Tanawan. Sana ay makasabay tayo mag-camp. Splendor Hills, sabihin ko na, kasama ngayon yan sa campsite na pupuntahan natin dito sa ating gagawing biyahe ngayon. Kay Amasing, ayan, maraming salamat. Kay Ma'am Lia Joel Garcia, tsaka kay Uncle Boy T. It's me, Mr. Pale. Nagpalit lang ako ng username na mas bagay sa karakter at edad ko. Maraming salamat po. Ito, lagi nagpapadala. Si Sir din yung alam ko na nagbigay na, sabi niya ay huhulog-hulugan niya daw yung yung trapal. Huwag kayong mag-alala sir, at pasusukatan ko na muna ng trapal kasi di pa natin din kaya yung yung buong set na ipapagawa natin sa mismong Car Smart. So, utay-utay lang muna. Mas okay kasi na unahin din muna natin yung monthly na ipambabayad natin dun sa nagpahiram sa atin ng pera para makabili nitong tok-tok At syempre, maraming salamat din nga pala sa mga bagong members ngayon. Kay Jimson Sinconiege, tama ba ang aking pagkakabigkas? Ayan. As Philippine Looper Support, wow, maraming salamat po. Level 4. Kumbaga, ito yung isa sa mataas na level ng membership. Maraming salamat po. Tsaka kay Lester Paul Cruz na Hampas Looper Support Level 3. Kay Tobalinal Denver, ayan, Iowa Support. And kay Ronel Cabal na Iowa Support din. Maraming salamat sa mga suporta po ninyo. Okay na, all goods. Ato, pasilip-silip tong isang to. Oy, tutulagan na dyan, Kopi. Nalalarga na tayo. Okay na, nakapag-change oil na. All goods, 1,496. Aba, 4 kilometers na lang pala, 1,500 na. Nakapag-change oil na rin naman agad tayo. Pangatlo. Last na change oil, yung pang-apat na 500 para every 1,000 na lang yung pag-itan kapag mag-change oil tayo tsaka magpapalit ng gear oil. Okay, start. Sarap. Pagka bagong change oil, ang sarap talagang pakinggan nung pag-i-start ng makina. Smooth Padalayuin muna natin yung mismong langis. Oras na ba? 2:46. At imbis na dito tayo sa San Pablo dadaan, dito ako dadaan sa may parting Pakalawan, yung padaan ng Bae para ang labas natin, Tanawan, Batangas na. Kasi kung dito pa ako dadaan sa mismong San Pablo, meron dong part na after ng SM City San Pablo, yung mga kalsada may butas-butas, tapos ang daming truck, tsaka mga sasakyan, and madalas yung traffic. Para malagpasan na rin natin mismo yung Alaminos. Tingnan nyo ngayon yung aking foot brake or yung handbrake is magaan na siya. Kasi lagi na natin nagagamit. Bumabalik na kagad siya pataas. Bro, thank you! Pagbalik ko na lang ulit. At kanina, tingnan ko kay bro yung yung clutch, kung ma-adjust pa. Nung nagbataan kami, sa pinsan ko kay Kuya Jan, pina-adjust ko na rin yun. And sabi, sagad na nga, hanggang doon na lang talaga. Sabi ni bro, pagbalik ko, gagawa niya ng paraan para ma-adjust. Kasi doon nga nagmumula yung mabilis na pagkasunog ng clutch lining. Kasi nga sa lakas ba naman ng hatak nito sarap ng takbo ngayon ni Guwapa. Napaka-smooth na naman. So yung unang campsite na pupuntahan natin ngayon ay dito sa may parting Bae or Bay Laguna ba ang tawag doon? Yung sa may shortcut na Patanawan.
which is medyo mataas na lugar siya. Ang pangalan ay Flora's Haven Farm. Nung na-search ko yon, ang sabi bawal ang walk-in. So kailangan mo magpabook. Ngayon, gusto ko magpabook. Wala naman ako makitang contact number or Facebook page na pwedeng kontakin para na sa ganun yung makapagpabook ako. Eh ngayon, tatry natin na mag-walk-in. Dumaretso tayo doon na magka-camping. Sana, payagan tayo. Para na sa ganun, hindi sayang yung punta natin. Kasi, anong oras na din? Kung alas 3 na ngayon, anong oras pa ako makakarating sa isa pang campsite na plano kong puntahan? Gagabihin na tayo, abutin tayo ng dilim. Mahirap naman mag-set up pagka madilim na. Sana nga lang, wag sanang umuulan doon sa mismong lugar na pagkakampingan natin. Papi, okay ka lang? Umorder na nga pala ako sa Shopee ng pamalit na clutch lining. Kasi ang sabi sa akin, ang clutch lining nito ay 6 na piraso. So umorder na ako. Ang kaparehas kasi na clutch lining nito ay yung pang TMX. Pagka yung mga Honda brand na pang TMX, nakikita ko sa Shopee, ang daming mura, pero ang dami ring mga yung imitation ba or fake. May in-order ako na OEM na brand. So yun yung gagamitin ko. Kaya sa pagpapalit ng clutch lining, isasabay ko dun sa pagpapa-change oil, yung sa 2,000 kilometers nito, para isang gawaan na lang. Tsaka kung magagawa ng paraan ni bro yung adjust ng clutch lever nito, yung para na sa ganun hindi gaanong mataas yung piga ng nito ng clutch. Dito sa munisipyo ay kakaliwa na tayo. Ay. Ito yung papunta ng Yambo Lake. Sarap. Namiss ko tong daan na to. Yun, ito mismo yung tinatawag na view deck dito. Malinis. Hindi na matataas ng damo. Okay, dito na tayo sa mismong sentro ng Palawan. Dito ay kakanan tayo, hindi tayo dadiretso. Pag diniretso natin yan, labas San Pablo rin. Dito nyo rin makikita yung simbahan ng Kalawan at yung malaking pinya na nasa gitna. Nandito. Kumusta naman kayong dalawa? Ba't magkadikit kayo? Ba't nakatabi ka Poppy? Ayos ba ang ating biyahe? Lumipat ka naman. Sarap makakita ng tubigan. Green na green. Abot pa. Buti tumabot sa traffic light. Tayo ay lang muna sa gas station. Padagdagan ko lang ng hangin tong ating gulong. Okay. Hangin. Wait lang. Marami rin campsite doon na maanoan. Okay. Ano pangalan mo, bro? Rainier, sir. Rainier. Yan. Kala ko sinong bumubusina kanina. Ang bilis na na. Sige, bro. Ingat Sige, salamat. At kanina kasi, habang papunta pa lang ako dito, si bro ay umano sa akin. Umovertake tapos bumusina. Sabi ko, kilala ako noon. Nung nandito ako ngayon para magdagdag ng hangin, pinuntahan niya ako rito. Ayan, shoutout kay bro. Pisanin ng asawa na aking kaibigan na si PJ. Sana ay pwede ang walk-in at overnight. Kasi yun naman talaga plano natin. Pero sabi naman niya, marami naman daw campsite na dun sa Bitin. Ba't kaya Bitin? Baka mabitin Marami kayo nabibitin dun paakyat, kaya Bitin ang pangalan. Pagdating kasi dito sa merong B-Fuel Station, ayan, yung meron parang, ayan, buti nga, nagana na yung rito yung traffic light yan, kakaliwa tayo dyan papasok. Okay, Barangay Puypuy. Pangalan ng ating papasukan. Dire-diretso lang hanggang, 16 kilometers pa. Itatahakin natin. 4:20 PM, sabi ni Google Maps, tsaka tayo makakarating doon sa campsite. Hapon na. Kailangan ko na rin magluto agad ng hapunan At ang mga dala ko rito na lulutuin, madami. Kada araw, iba-iba. May manok, may baboy. Pero ang unang lulutuin ko ngayon, hipon muna. Tamang sinigang lang muna tayo ngayon.
at malamig. Okay, time check 4:15 at 4.6 kilometers na lang nandun na tayo sa mismong campsite. Itong tinatahak ko na daan ay Barangay Bitin na pala. At kung makikita nyo dito sa kanan ko, may mga parang tubo-tubo na malalaki. Nung unang punta ko rito, nagtataka ako kung ano yan. Yan pala ay doon ang gagaling sa mismong thermal power plant na madadaanan natin dito. Ito yung power plant dito. Itong nasa kanan na to. Yan. Yan, no? Ayun, no? Ang uso ko, ayun. Kaliwa na tayo kung saan paakyat siguro to. Kasi ngayon ko lang mapupuntahan itong pakaliwa na to eh. Okay, tingnan natin. Aba, ay bungad pa lang ngayon. Rough road na kagad. Ano kaya to? Hanggang paakyat, rough road. Tingnan natin, malalaman natin. At first time ko lang din dito. Boss, dito yung merong ano? Yung Flora Haven Farm. Diretso lang po. Okay, sige. Salamat po. Okay po. Thank you. Aba, ay oh. Papasabak. Guwapa. Hoy, hoy, umayos kayong dalawa. Umayos kayong dalawa, ha? Ito, ang dadaanan natin ni rough road. Ito rin yung daan ng mismo mga tubo-tubo. Ayan, oh. Ay, wala naman sanang malalim at mabahura tayo dito. Uy, huwag ka munang tutuloy ulan. Ang ganda ng ano ron, sunset. Mukhang inaayos na yung mga tubo dati na ano, may sira na, oh. Ay, rough road pala ito. Ano kaya ito? Hanggang pataas. Malalaman natin. Talagang yan. Ay, dahan-dahan. Sana yung merong talagang putik na putik. Ito pala yung daan na yun, yung paakyat. May rough road pa rin pala to. Ang daan to. Dito tayo tinuro ni Google Map eh. Sa mga nakapunta na rito, may iba pa bandaan dito. Bukod dito sa tinuturo ni Google Map. Malapit na, kakanan. Yung sinabi ni tatay na pinagtanungan natin kanina. Aba, mabilis. Dahan-dahan. Ay, maambon na. Ayan, kaperanggot na semento. Dahil tulay. Ay, nako. Lamig! Uy! Dan! Ayos lang. Oy, Kopi, huwag ka dungaw, ha? Ayun, tingnan yung thermal, no? Ayun, umuusok-usok, ko. Uy! Takot. Dito, kakanan. Sementado yung kakanan natin. Lilikuan. Oh, piya. Okay. Ba, matarik-tarik to, ah. Basta hindi malumot ang dadaanan, okay. Mahirap pagka malumot, eh. May mga nakatira din kaya dito? Meron naman. Ayun, may mga bahay-bahay. Hoy, Kopi. Huwag kang mambuli. Tapos kakanan. Ay, kakaliwa pala. Kakaliwa tayo dito. Parang may daan naman dito. Dito kakaliwa. Tapos, ito, kakaliwa dito. May nakalagay na hidden gem. This way. Ito yata ang packet na bundok na tong tatahakin natin, ha. Sana sementado lahat ng dadaanan. Huwag naman yung may rough road bigla na sobrang tarik. Mahirap yun. Basta nandito kayo sa lugar na to, lagi kayo makakakita ng tubo na inyong lalagpasan sa may parting ulunan. 1.2 kilometers na lang. Pero sobrang tarik nun, no? Ito na, yung sobrang tarik. Oh, grabe, kita-kita kayong tarik niya. Pero mukhang kaya naman to. Mas matarik pa nga yung tinahak mo nung sa Galalan, eh. Maintain lang natin siya ng ganong RPM para hindi gaanong mag-iinit yung makina.
Nasaan yung dalawa kong kasama eh. Ba, tarik ah. Kopi. Taas na natin, Kopi oh. Siguradong malakas na naman ang ano nito, ahangin sa taas. Alam niyo na gagawin natin. Paghahanda na natin yung malakas na hangin na yun. Ang gamit ko naman ngayon ay yung ating altitude tent. At iniwan ko yung ating moto tent. Pero nalinis ko na naman yung moto tent. Oh, konti pa. 350 meters. Kaya naman ni Guapa. Dito medyo delikado yung daan. Ang daming mga dahon-dahon. Tsaka medyo mag-green yung ano, yung semento. Parang lumot. Saan nandito? Saan na yung ano, campsite? Akit pa? May mga baka na rito. Parang akit pa ata ah. Ito, meron ng ano ng kuryente. Tawag dito. Yung malaking ano ng kuryente. Malakas ang hangin dito. Ito yata eh. Ito na ba yun? Campsite ba to? Walang tao eh oh. Eh, may motor dun. Pero di ko alam kung dito. Higit muna. Oh. Saan yung campsite? May tao dun eh. Eh, merong bahay. Pero di ko alam kung saan dito yung campsite. Di ko alam kung dito ba yung campsite. At oh, ito na yung ano ng kuryente. Nandito. Tapos, cell tower ata ito. Although meron dito dalawang motor, pero di ko alam kung saan. Saan dito ang daan? Parang may daan doon, ayun oh. Grabe yung ano, yung hamog dito. Saan to? Saan yung ano, yung campsite? Di man tayo pwede basta mag-camping dito ng walang ano, walang pahintulot. Oh, tingnan nyo naman ang itsura dito. Oh. Grabe, ang lamig. Makapag-jacket. Ayun, sa taas, meron pa yata. Ah, grabe. Meron mga tao doon. Ayun, sa taas doon. Oh. Saan ang akyat nun? Parang dito yata siguro akyat. Lamig. Ano? Di pa tayo. Mukhang di tayo makakapag-camping dito sa itsura. Ba't nandiyan ka na sa ibabaw? Ah, baba ikaw, baba. Napasuot tuloy ako ng hoodie jacket. Hindi oras ang lamig eh. Bababa ulit tayo. At may mga kabataan dito na dumating. Nagtanong ako kung saan yung campsite. Sabi nung isa ay doon daw sa may mga nakaparadang motor daw. Papasok daw doon. E di bababa tayo. Ito yung mga bagong dating na kabataan dito eh. May inaakit kasi rito na parang ano doon, viewpoint. Nilalakad. At least dito eh, mas ano na tayo, mas kampante na tayo pababa. Basta naka-low gear lang. Tignan natin kung saan yung kaninang nadaanan natin na nalagpasan natin yung campsite. O, umayos ha, umayos. At nilagyan ko na rin ng leash si Kopi. Umaakit dito sa ibabaw ng ano eh, ng box eh. Mamaya, ma-out of balance eh, mahalaglag. Ganda, yun oh. Mahamog nga lang talaga ngayong araw na to. Ganda, may mga nakaparadang motor. Uy! Yung bag ko, teka lang. Nawala ang... Ayusin ko lang ang ating gamit at baka palaglag. Okay. Ay. Ba, habulin yata tayo ng aso. Hinahabol tayo. Sige, habol. Kala mo naman makakaabot ka sa amin. Pag di natin makita yung campsite na Flora's Haven Farm, hanap tayo ng iba dito. Oh. Ayun, yung may nakaparadang motor. Ito. Ibig sabihin, ano yun? Hindi pwedeng ipasok ang sasakyan? Parang ganon. Ito yung may nakaparadang motor eh. Siguro dito nga. Ito, anak ko, hindi rin kakasya. Alam. Diyan lang muna. Saglit lang, Daddy. Titingnan lang muna, ha? At yung daan din pala dito, eh, mukhang hindi rin kakasya ang aking tuktok. Kung masya man saktuhan lang, medyo delikado. Oh.
pathway lang eh. Hindi ko lang alam kung dito talaga. At hindi rin sigurado yung kaninang kabataan na nagsabi sa akin eh. Ito kaya? Kasi ang alam ko, pwede yung sasakyan, makakapasok yung sasakyan. Parang hindi yata ito ah. Ito nga ba? Or iba to? Iba ata ito. May entrance na 20. Tanong muna natin, may tao naman eh. Tao po, saan po dito yung Flora's Haven Farm? Aakyat pa po o dun sa may bago po lumiko? Sarado na po yun. Okay, sige po, salamat po. Wala na pala, sarado na pala yung campsite na yun. Dito, ano po bang makikita rito? Campsite din po. Kaso, andala ko po kasi tuk-tuk eh, kung paano po idadaan. Sayang, campsite naman to. Ang kaso nga, kung iiwan ko yung tuk-tuk ko doon, yung mga gamit ko kasi ang dami kong bibit-bitin. Mahirap, tapos may dalawa pa akong alaga. Sayang. Hanap tayo ng ibang pagkakampingan. Bababa tayo. Tingin-tingin din muna ako. Baka meron pang ibang malapit na pwedeng pagkampingan dito. Sayang, sarap pa naman dito. Ang lamig. Tapos ang ganda pa naman ng view. Ayun. Dito pala yung tinutukoy na yan. Kaya pala may mga guhit-guhit na ganyan. Ito na, dito mismo iiwan yung sasakyan. Okay. Magdidilim na. Ang ganda pa naman ng sunset to. Ay. Alam ko na. Diba yung kanina may nakita tayong karatula na Hidden Gem? Parang yata yun eh. Tingnan natin. Hidden Gem Farm. Pagbaba, tingnan natin doon kung natanggap ba ng doon, overnight camping. Sayang naman kasi, nandito na tayo eh. Ang ganda pa naman ng ng place eh. Maayos kayong dalawa ha. Kung hindi lang tayo maraming dala na bibit-bitin doon sa mismong campsite na yun, doon na tayo magkakamping. Mahirap din kasi naman na malayo yung mismong sasakyan, itong si Guapa. Hindi ko rin alam kung ano mangyayari kapag hindi ko nakikita. Baka mamaya may manalbahe, mabuti na yung sigurado tayo. Dito na tayo sa parting baba. Ito, malapit na rin naman yung Hidden Gem. Talaga nakatago, hidden eh. Ito yata ang kanan na to. Farm lang yata siya. Kasi nakikita ko may mga tanim na dragon fruit. Pero tanong na din natin para sure tayo na hindi tayo nanguhula. Ito, hidden gem. Tanong ko lang muna ha, para sigurado. Salamat po! Nakausap ko na si tatay, yung mismong katiwala dito. Tinawagan yung mismong may-ari ng Hidden Gem. Private property nga ito. Ang singil kasi sa akin is 3,000. Hindi ko naman kaya yung ganun sa isang gabi lang. Diba? Mag-stay lang tayo ng saglit. Kahit dyan nga lang sa may harapan ng gate. Yung dito naman sa may labas nila, private property na yun. Pag may may-ari ng mismong itong geothermal yata to. Hindi naman tayo pwede basta kung saan-saan na lang tayo magkakamping dito. Buti sana kung katulad nung tayo ay nasa Lobo, Batangas, pwede yung ganun. Pero sa ganyan, baka tayo ay maipabarangay pa. Okay. Siya, naghanap-hanap na ako. Wala na talaga iba siguro ditong maanuhan na campsite. Kaya nakapag-decide na ako na diretso tayong Tanawan, Batangas, kung saan doon naman yung Splendor Hills. So doon tayo kahit na medyo gabihin na tayo. Try natin doon. Kung halimbawa mura naman at gabi na naman tayong dumating, di gawin natin dalawang overnight kung kaya ng ating budget. Okay, nakalabas na tayo doon sa looban. Ito na mismo yung palabas ng Tanawan, Batangas. Okay. Thank you, come again. After ng Arco, yung mismong boundary ng Laguna at saka ng Tanawan, ito na yung tulay na sobrang malubak pa rin hanggang ngayon. Hindi naman kasi basta-basta to pwedeng gawin eh. Gawa ng tulay ito eh. Ay, daming gulay. Dito na tayo kung saan palabas na tayo ng highway. At dito ang palatandaan na yung Jollibee. Dati wala pa yung Jollibee na yan eh. Dami na. Dami nagbago pala rito. Meron pa tayong 16 kilometers para dun sa campsite. Time check, 6:30 ng gabi. At 1.1 kilometers na lang, nandun na tayo sa mismong campsite. At ito palang campsite na to ay mismong kaloob-looban ng mismong Tanawan ata. Kasi ngayon ako nakaraan dito sa mismong daan na tinuturo sa akin ni Google Map eh. At syempre ingat lang dahil kabahayan to. Tsak na maraming mga naglalakad sa tabing kalsada.
Kamusta naman kayong dalawa dyan? Ano, gutom na? Nakatanod lang yung dalawa sa ano eh. Sa labas eh. Lagi nakasilip lang eh. Ingat lang din sa mga bigla-biglang humps. Kaya hindi pwedeng mabilis ang takbo kung hindi mo naman kabisado yung daan dito. Ano kaya ang aabutan natin sa campsite na yon? Solo lang natin or may ibang nagkakamping ngayon? Grabe yung lamig. Pero buti ka mo ay hindi umuulan sa lugar na to. Maayos naman kahit na gabi tayo dumating. Makakapag-set up naman tayo ng maayos. Dahil ang pangalan ay Splendor Hills, sigurado na ito ay paakyat. Oh, ingat sa mga... Uy, lubak-lubak. Wala akong makitang signage dito kung saan. Ang dilim. Parang dulo-dulo na ata ito. Ito, tanong lang ako dito. Boss, pwede magtanong? Saan dito yung Splendor Hills? Diretso pa. Salamat. Dulo pa daw, dulo. Kaya, dire-diretso lang. Walang lilikuan. Dinadiretso ko lang eh. May mga ano rito, piso wifi. Boss, tanong lang, saan po yung Splendor Hills? Splendor Hills? Ah. Ayan, dire-diretso mo lang yung kalsada. Okay, sige. Salamat po. Ano mo yung tuk-tuk doon, puso. Okay po. Sige, salamat. At ang tuktok daw nung ay kubo. Ito, para may signage na ata. Nakikita ako. Ay, nakalagay, Splendor Hills. Ito na nga. This way. Ito na nga, dilim. Butot sementado naman. Walang gaanong yung rough road. Or eto. Ginagawa pa lang pala yung kalsada rito. Bagong gawa lang yung kalsada. Ito, may mga backhoe na nag-aano ng lupa. Opya. Kasi siya nakit, di nyo pa nakikita kung anong itsura ng mga dinaanan ko. Pero, siyempre, pag pagbaba natin, after nating mag-camping dito, ay saka nyo makikita. Parang ang taas-taas na natin. Boss, tanong lang. Yung Splendor Hills, yun na yung palikong yun? Oo, yan. Ah, okay. Salamat. Ha? Kala ko dito dadaretso eh. Salamat. Ito tong paliko na to. Ito na, Splendor Hills. Ba, rough road pala to. May mga nakaparada na dito. Di ko alam kung saan tayo pupunta nito. Mamaya, diretso tayo ng diretso eh. Nasa alanganin na pala tayo. Napaka-rough road na pala nito. Dito na lang ba? Hindi ko rin alam. Ang taas pala namin. Hindi ko alam. Oh, dito kayo mga ilaw sa baba eh. Saan yung mismong rito, campsite? Diretso ako ng diretso eh. Papasabak tayo dito. Ayun, may kubo. Ayun yung kubo. Sabi nga ni Kuya, yun daw ang tuktok ay dulo. May kubo. Ito. Ito na nga. Parang solo natin ah. Sarap. Lamig. Teka lang. Tingnan ko kung sinong makakausap dito. So wala akong makausap dito. So ngayon ang ginawa ko, sinearch ko sa Facebook yung Facebook page nila. Tinignan ko yung contact number. Yung unang number, tinawagan ko, walang sumasagot. Ngayon, yung pangalawang contact number, may sumagot. Parang yun yata may-ari, pero parang yata, basta ibang lahi kasi English eh. So ngayon, nag-uusap kami. And sabi niya nga, sarado daw pala ngayon tong Splendor Hills dahil sa ginagawang kalsada. Mag-o-open daw sila this coming weekend. And dahil nandito na rin naman ako, pinayagan na ako na mag-camping dito. Ngayon, tinuro sa akin yung dito sa may likod. Doon tayo po pwesto sa merong kubo doon kung saan merong malapit na CR. At maganda naman yung daan kasi hindi siya yung talagang rough road na maputik baga. Ayun binuksan ko na yung ilaw doon yung sa may CR. Tinuro sa akin, iginaid ako nung mismong kausap ko para mabuksan ko yung mismong ilaw, yung breaker. Okay naman dito. Parang ang sabi sa akin is nasa 600 pesos yung mismong babayaran ko dito. Maganda naman yung pwesto.
At least kahit pa paano meron tayong sisilungan ngayong gabi. Hintayin lang natin din at pupunta siguro yung mismong kausap ko. Sabi niya, hintayin ko daw siya eh. Lalamig na talaga ako. At least dito sa kubo na to, pwede naman muna ako dito ako magluto, di ba? Diyan ko muna ilagay yung mga gamit. Ang laki mismo ng kubo. Tingnan nyo, oh. May kuryente pa. Yun ang kagandahan dito. Tapos, tingnan nyo yung view. Oh, nandito kayo sa taas. Kitang-kita, oh. Ang ganda. Okay naman, sa 600. Okay, all good sa akin yun. Wala namang problema. Basta maayos tayo makakapagpahinga at makakapag-camping dito. Good evening, sir. Ito na si sir. Yung kausap natin kanina sa phone. Close, how did you come in? Ngayon, nakausap ko na yung may-ari at nagkakaintindihan naman kami kahit na medyo nanonosebleed ako sa English niya kasi may lahi nga. At sabi ko kung pwede ay 2 nights ako, 2 overnights. Okay naman daw. Kaya nagbigay na ako ng bayad ng 1,200 kasi 400 pesos yung akin. Yung mismong entrance dito sa campsite. And then, yung 200 pesos is dito sa ating sasakyan. At bukas ng maga, makikita din natin kung gaano kaganda tong Splendor Hills kasi 360 view eh. Halos tanaw mo lahat. Tagaytay, Banahaw, Makiling. Yung lawa nandito sa may parting harapan ng tuktok. At ngayon is, kailangan ko muna mag-ayos ng ating pagkakampingan. Kasi kung dito tayo sa kubo, eh mahal yan. 3,000 yan. Pero binaba ko muna yung gamit ko doon. At siguro pwede naman tayo kahit papanong dyan muna tayo magluto. Pero dito tayo sa parting baba, dito tayo mag-aano ng ating tent. Siya tayo mag-aayos-ayos lang muna ako ha. O wait lang ha, kakain na kayo maya-maya ha. Good boy, good girl. Alas 9 ng gabi at katatapos ko lang mag-setup ng tent. Di ko na kinabit yung awning at ang hirap. O, tingnan niyo yung aking tent oh. Okay na yan. At least hindi naman umuulan eh. Okay naman ang panahon, mahangin lang talaga dito. Hello, Kopi. O, dyan lang. Wait lang. Kakain na ba? Gutom na? At nandito yung mga gamit ko. Dito sa malaking to, nandito lahat ng mga kailangan kong lutuan. Tsaka yung aking pinggan. Ayan. Tapos ngayon, yung magiging higaan ko ay ito. Eh mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung higaan ko. Siguro may idea na naman kayo. So dito, nandito yung mga gulay, yung mga sahog, tinapay, ayan. Tapos dito sa isa, nandito yung mga pagkain ng aking alaga, ayan oh. Grabe, ang dami ng pagkain nila oh. O tabi muna dyan, Kopi. So dito naman sa isang to, nandito ay mga merienda, tsaka mga dilatang iba. Itlog na pula, ayan. Maraming salamat nga pala kay Riley sa pasalubong na chocolate crinkles at saka meron pa isa ito eh, yung buko pie na merong ubi halaya. Maraming salamat sa pasalubong at pagdalaw. Tapos dito, pagkain pa rin, ayan. And then itong isang kulay green, nandito din mga pagkain na yan. Shirataki rice, buti meron palang ganito na 100 grams. So ito na lang yung lulutuin ko. At mainit na tubig lang naman ang kailangan yan eh. Tapos syempre, nagdala ako ng vitamins, gamot, anytime for emergency, at saka ano bang mga gamot to? Loperamide para sa pagtatae, Solmux Advance para sa sipon, pag di makahinga, kape, tsaka kung ano-ano pa. Yan yung mga dala ko. Oy, maraming salamat nga pala. Pinasalubungan ulit ako ni Bro Alvin ng Cafe de Lipa na Batangas Coffee. Nasa bahay na yung iba eh. Hindi pa nauubos, meron na kagad reserba. Maraming salamat po. At dala ko rin yung malaking cooler na Orocan. Yan, nandito yung mga karne, nandito yung hipon. Ito, isisigang ko to. At yung iba ay sa susunod na araw na. Ito, may yelo pa nga eh. Tingnan nyo kung gaano ka-cute yung nabili kong takore. Napakaliit, oh. Ang cute eh, kaya binili ko. Bale, dito sa lagayan na to, kasya yan dito. Dito ako maglalagay ng aking kanin. Hintayin lang natin kumulo. Grabe yung hangin dito, sobrang lakas, aba. Kopi, wait lang. Talagang favorite na dyan, para ka nasa trono mo ah. Yung 100 grams na shirataki is ganito lang pala siya karami. So kung gaano karami yung bigas, gano'n din karami yung mismong tubig na ilalagay natin dito. Tama na yan sa atin. Nakita nyo kung gaano kalakas ang hangin, dinadala yung mga lagayan ng pagkain ng alaga ko. Sausage. Wait lang, ito na, tatapos na. Oh. Huwag panay sausage lang ha. O Jack, ubos yan ha. O dito ka, Kopi. Dito. Alam nyo ka naman eh, ba't kasi nandiyan ka eh. O, ubos yan ha. O, una na kayong kumain. At ako'y magluluto pa ng aking kakainin.
Kung gaano karami ang bigas, ganun din karami tubig. Okay. Ganun lang. Tapos, haluin na natin. Mamaya, luto na to. Ganun lang naman kabilis tong bigas na to eh. At least nabawasan yung ating lutuin. Ulam na lang. Okay na sa akin yan. Konting kanin. Takpan. Ng oras kaya kukulo tong tubig natin para sa ating sinigang na hipon. Habang hinihintay ko maluto yung aking ulam, assemblein ko na tong aking bagong higaan. Ang tawag dito ay cot bed. Mas mabilis ako makapag-assemble. Dito ako kung saan makakakilos ako ng maayos. At mahirap tong assemblein pagka nasa loob ng tent. Ano Jack, okay na? Nakakain na ha? Okay, Kopi. Okay na. Busog ka na. All goods na. O mamaya, hintayin nyo muna ako makatapos din kumain saka tayo papasok sa loob ng tent. Pagkatapos kong maipasok yung mismong frame, ito na lang paa ang aking ilalagay. Pero hindi ko na ilalagay yung mahabang paa dito kasi masyado nang mataas ba pagka sa loob ng tent. Okay na yung ganito. 3 paa lang naman to eh. Last one. Iyon. Oh. Okay na. May higaan na ako na hindi nahahanginan. Ihiga na lang. Kasya kaya to sa ating tent. Malaman mamaya. At syempre, alam nga namang ako lang ang merong higaan. Pati mga alaga ko meron ding cot bed. O makikita nyo mamaya kung anong itsura ng cot bed na binili ko para sa kanila. Gugutom na ako. Ang tagal ng ating ulam ah. Itong isang cot bed na para sa mga alaga ko. Ito, ayan, nakalagay. Pet bed. So ito, walang kasamang bag. Mas maganda siguro kung may kasamang bag to, no? Ito, ang kagandahan dito, pwede mo siyang i-assemble and disassemble. Yung isa kasing cot bed is parang folding bed na siya. Kaya hindi ko na siya dinisassemble. Nandun na siya mismo kanina sa tuktok. Hindi nyo lang nakikita. Nandun siya sa may mismong tabi ng mga box. Tapos ko nang assemblein. Isang paa na lang. O, dito ko muna humiga, Kopi. Dito ko muna. Yan naman ang higaan nyo eh. Yun, o. Diba? Meron din silang cot bed. Tingnan nga natin kung luto na. Luto na to. O. Sarap naman. Sinigang na hipon. Muusok-usok na. Although hindi siya parang kumukulo, no? Pero umuusok na. Luto na yan, no? O, yung ating kanin. O, diba? Sasaglit lang. Dito na lang. Dito na ako kakain. Iano ko na lang dito. Tapos kuha na lang ako ng ulam. Nakakakain na rin. Ang wakas. Sarap. Bukas ng maga natin makikita kung ano itsura nitong paligid. Gabi na tayo dumating eh. Kaya minabuti ko na talagang 2 overnights eh. Para makita rin natin ang umaga tsaka yung sunset ba. Yung palubog na yung araw. Mabibili na rin kasi tayo kung ngayong gabi lang. Tapos lilipat na kagad tayo ng ng campsite kinabukasan. Maganda makita mo na ng kabuuan natin. Buti na lang may gantong bigas, no? Mainit na tubig lang. Okay na, luto na agad. Kung hindi, baka mamaya pa ako kakakain. Ang tagal pa naman magpakulo ng tubig. Ngayon gantong mahangin yung lugar. Baka sabihin nyo, hindi ko kayo inaalok eh. Teka lang, maghimay ko kayo ng hipon. Linamnam. Aray ko, mainit. Okay, nyo na kahit may balat pa. Ang init eh. Ang hirap balitan eh. Alimutan ko pala magdala ng ng uling. At meron nga palang iihawin. Doon na lang sa susunod ng campsite natin, ihawin yung iihawin. Para nang sa ganun madaanan tayong tindahan, bili tayo kahit isang ng uling, isang plastic. Hipon, sino mahilig sa hipon? Sa asawa ko, bawal hipon eh. Oh, higop na mainit ang sabaw. Oh. Katapos kong kumain, ay inimis ko na rin naman agad yung mga gamit at binalik ko na rito sa tuktok. Oh. At minatira pa akong ulam, dito ko na muna inilagay. Bukas ay ipainit ko na lang ulit at eto na lang ulit ang aking ulam. Iniharang ko tong yung tuktok kung saan nanggagaling mismo yung hangin. Parang sa ganon, hindi salong-salo ng ating tent. Tapos dito sa gilid ng tuktok, dito ko nilagay yung tent. Oh, di ba? Kasi dito nanggagaling yung hangin, ang lakas eh. Oh. Tingnan nyo naman, oh. Walang tigil ng kinaano nung cover ko sa taas. Oh. Tapos, syempre, para hindi pasok na pasok yung hangin or tumagos dito sa tuktok ko, ay nilalagay ko pa rin yung ating cover na dati pa natin tong gamit. Oh, di ba? Mas okay. At yung bag na kung saan nakalagay yung mga iba pang gamit natin like yung awning at saka yung mga pegs
martilyo at kung ano-ano pa. Eh dito ko na inilapag na sa ganon yung hangin na nandito sa may ilalim, hindi din gaano salon-salon ng ating tent. O ngayon, tingnan nyo kung anong itsura ng loob ng tent natin. At buti pala, saktong-sakto yung cot bed na nabili ko. Aba, huy, ano dyan ka sa higaan ko? May sarili na nga kayong higaan. Ha, Jack? Ay, inamang ka naman dyan. At gusto mo pa akong agawan ng higaan. O, tingnan nyo. Ito yung isang cot bed. Ito, small. Halos ito yung pinakamaliit na size sa magkaibang design na to. Pero kung makikita nyo, is halos mas malaki tong isa. Yung inassemble ko kanina. Ito yung parang folding bed. Oh. Ganyan ang itsura niya. Halos all mesh type. Ito, yung gitna lang yung mesh. Oh. Pero all good. So, tingnan nyo naman. Oh. Saktong-sakto mula doon hanggang doon. Dito sa sukat ng ating altitude tent. Ay, ayos dito. Hindi ramdam yung yung hangin Parang bigla akong nainitan Nabusog naman ako doon sa kinain ko. Okay na ako doon. At pinasok ko nga rin pala yung ating Blue Yeti na AC60 at B80 para makapag-charge din ako. At nasa ganon, talagang mabigat tong loob ng ating tent. Hindi basta-basta dadalhin ng hangin. At syempre yung ating mga gamit, yung mahalaga, pinasok ko na. Hoy, wag mong ganyanin. Pag nabutas yan Ano yun? Yun. Yun lang ang kailangan dito sa ating cot bed. Kailangan hindi madadali yung mismong merong lock para hindi siya umangat Umangat Tingnan niyo yung hangin. Hop. Pero at least nabawas-bawasan. Pero mas matindi pa rin yun sa mismong Beulah Land. Oy Jack, ba't ayaw mo humiga dun sa sa higaan mo? Mas gusto mo dyan sa sahig. Malamig. Ay siya, sige, bahala ka. Hoy, patingin ng diaper kung full na. Papalitan na natin. Diaper nga pala, kailangan kong kumuha. Ikaw, diaper mo, patingin. Baka full na Siya, magpapalit na rin ng diaper. Biglang uminit ang pakiramdam ko rito sa loob Kita-kits tayo bukas ng umaga. At kung gaano kaganda, sana bigyan tayo ng magandang panahon. Wag sanang umulan. At sana hindi rin naman ganong kalakasan yung hangin. At ngayon pa lang nakikita ko na dito Maganda tong view na to dito sa harap natin Ayun yung mga ilaw Puti ngayon ko naisipan na dumaretso na dito at pinayagan naman tayo ni Sir Alex, yung mismo may-ari. Bago ko nga pala ako matulog, ipakita ko sa inyo ito. Bagong bili ko na sleeping bag at saka unan. May bagong bili rin ako. Bukas pakita ko na sa inyo at kailangan ko na magpahinga. Medyo napagod talaga ako. Ay siya, paano? Kita-kits bukas ng maga. Good night. Kopi, good night na daw. Tulog na. Jack, tutulog na kagad Aywa. Morning, 6:30 ng umaga. At nakikita nyo naman kung gaano kalakas ang hangin dito. Morning, Kopi. Good morning, Jack. Tingnan nyo naman ang view rito. Maano nga lang, maulap dun sa mismong lawa ng Taal. Medyo naiihi din ako, kailangan ko umihi. Na-full charge ko naman yung ating mga kailangan i-charge. Ilang kagandahan sa panahon dito. Malakas lang yung hangin pero hindi naman umuulan ngayon. If we could see through a million eyes, if we could see the wound, the truth and everything, if we could listen to the rolling of the tides, if we could hear 1,000 voices when they sing,
lagi nanggagaling yung hangin eh. O tingnan niyo yung sayaw ng ano, pag ano no. Hoy, hoy, hoy. Ito kayo. Huwag kang umihi dyan. Dyan muna ha. CCR lang ako. Oh, grabe lakas hangin. Whew. O tingnan niyo kung gaano kalakas yung hangin dito. Imagine kung wala yung tuktok natin dito. Salong-salo mismo ng tent natin yung lahat ng hangin. Okay yung CR dito. Ang daming tubig na supply. Oh. Halos lahat ng drum dito may laman tubig eh. Grabe, lakas ng hangin. Dito pala sa tabi mismo ng CR, ay dito nandito yung mismo ano nila, dirty kitchen or yung hugasan. Tingnan natin kung may natulong tubig dito. Wala natulong tubig. Kailangan mong mag-igib dito sa mga nandito na drum. O, dyan lang muna tayo. Lakas ng hangin. Ramdam ko yung yugyug ng ano, ng mismong tuktok ah. Dito sana sisikat yung araw or sumikat na yung araw kaso natatakloban mismo ng mga kaulapan. Dito na lang ulit siguro ako sa mismong kubo magluluto. Alas 8 ng umaga at lumipat muna kami dito sa kubo. Hinakot ko na muna ulit yung mga gamit ko na gagamitin ko tsaka yung mga pagkain ng aking mga alaga. Ito, katabi ko yung dalawa. Butit behave lang dito oh. At ito, nagre-rain showers na dito. Sana wag naman yung malakas na ulan. Okay lang yung ganyan, rain showers. Pero kung makikita nyo naman yung kaulapan, kung saan nanggagaling yung rain showers, sobrang dilim. Ato. Ayan, ganyan pumagpag yung aking cover, oh. Pero di naman niya madadala. Naman yan, nakalock. Gugutom na? Nagugutom na ang aking dalawang batuta. Wait lang, amuta mo. Wala na namang makita dun sa mismong lawa. At nagpapainit na ako ng tubig. Magkakapilang muna ako. Tapos yung sunod na painit ko ng tubig para sa kanin. And siguro, magluluto na rin ako ngayon ng panghapunan ko. Para nang sa ganon, pagdating mamayang gabi, hindi na ako magluluto. Kakain na lang, no? Yung mismong Taal Volcano, natatakpan mismo nitong malaking bundok na to. Ayun nandun sa kabila eh. Pero yan yung mismong lawa. Anong bundok kaya yun? Anong tawag doon? Sino mga nakakaalam? Sa mga nakapunta na rito sa Splendor Hills, di ba yun yung Tagaytay? Kasi kung nandito yung Taal Volcano, kaso natatakpan na mismo yung yung parang Tagaytay ata eh. Napakaulap eh. Ganda rito, 360. Kahit saan ka lumingon, napakaganda ng tanawin. Ayun, hanggang doon lang pala yung kalsada na kagabi ay dadiretso saan na tayo, hanggang doon lang pala. So doon sa may makikita kayong signage na Splendor Hills, doon na kayo liliko. Papunta rito, paakyat. Doon ang bagsak ninyo, sa may harapan. Buti pala kamo na ngayon pumunta tayo, gawa na yung kalsada papunta rito. Imagine kung hindi pa, siguradong rough road din yung dadaanan nating mahaba na yun. Bago natin umpisahan ang araw, tayo uminom muna ng vitamins para may lakas tayo. O kayo din, uminom din kayo ng vitamins ha, para iwas tayo sa sakit. Ito ay pampalakas ng ating katawan, dagdag immune system. Tama ba? Goods. Behave lang yung dalawang kasama ko eh. Asa ibabaw lang ng lamesa eh. Ito ko kakain-kain lang muna ng tinapay. Okay, gagawin natin pag ganito panahon. Tsak mamaya magkukulong lang ako nito sa sa mismong tent. Manood na lang ng movies. At hanggang mamaya pa tayo. Hindi, hanggang bukas pa pala ng tanghali. Ang check-in time dito is 2 p.m. And then ang check-out time naman is 12 p.m. kinabukasan. Tinapay lang muna. Sausaw na lang sa kape. Okay naman itong nabili kong tinapay kahit di siya gardenia. Ito yung tinapay ng, ang tawag sa amin, yung grocery, Goodwill. Malaman eh. Kayo. Agahan. Simpleng almusal para magkalaman agad ang tiyan. Tama yung dalawa. Gugutom na kayong dalawa? Dapat agad si Jack eh. Maya, wait lang. Prepare ko pa yung pagkain nyo. Prepare ko na rin pala yung aking kanin. Yung 200 grams or yung dalawang balot na tig 100 grams is halos 1 1/4 nito. Itong aking sukatan na to. Kasya kaya ang aking pinakulong tubig dito sa aking napaka-cute na takore. Mukhang kasya naman. Isa. Bawat butil ay mahalaga. Napakamahal kasi nito eh. Oy! Naglag pa yung takip. Para mamaya, painit na lang yung sabaw, pwede nang kumain.
Ito ang isa sa nagpadali ng aking pagkakamping, itong bigas na to. Hindi ko na kailangan magsaing. Ganyan lang, hahaluin mo lang maigi hanggang sa yung lahat ng bigas ay maanuhan ng tubig. Mabasa. Tapos yan, takpan mo na lang. Hihintayin mo na lang mamaya. At yung ating sinigang na hipon ay painit na lang to. Pakukuluin na lang to. Sana'y umabot ang aking butane na daladala. 6 na lata ng butane yung daladala ko eh. Sana umabot sa buong biyahe natin. Para makapagluto tayo ng dire-diretso. Makapag-prepare na nga ng pagkain itong dalawa. Tingnan nyo reaction. Habang nilalabas ko yung sausage, mga nakatitig oh. Talaga naman oh. Hindi mawala ang tingin. Ubusin muna natin tong yung beef bago natin anuhin yung iba pa. Ayoko naman na bukas lahat eh. Kasi baka sa biyahe natin, habang bukas magsilabasan sa plastic. Kumalat pa. Iisa na lang pala tong chicken na to. Ihalo ko na to sa kanila. Ang ginagawa ko kasi dito sa dry dog food nila na bigay, itong pedigree is inaanuhan ko lang ng tubig kasi masyadong dry eh. Kumbaga binababad ko lang ng konti sa tubig nang sa kaganon lumambot-lambot pagka kanilang kinain. Kaya untian ko lang yung dry. Sa sausage talaga ang hilig niyan. Pero kahit naman sino sa kanila, favorito ang kanilang sausage. Tanyo, nagpe-prepare pa lang ako, kabubukas ko pa lang ng sausage. Si Kopi, di na mapakali oh. Yung isa naman, paikot-ikot, naghahanap ng paraan para makababa kaagad. Talaga naman. Basta sa kainan, ang bibilis kumilos. Wait lang. Oh, wait lang. Mahalan dito si Jackie, sinisigawan na ako sa likod eh oh. Oo. Wala naman ibang kaagaw, dadalawa lang kayo. Mas mukhang yung dalawa ay atat na atat pa. Napansin ko dito sa sausage nila na bigay ni Ma'am Nikki is masyadong malaman. Kasi iba yung bigat niya kaysa doon sa binibili kong sausage na parang magaan lang eh. Talaga ito siksik. Tapos dumidikit mismo sa sa wrapper niya. Oh, wait lang. Eto na, chicken na lang yung inaano ko. Ginugupit-gupit ko. Jack. Parang hindi kumain kagabi ah. Parang ikaw nga ang umubos pati nung kay Koping nadir ah. Naman. Ito na. Oh, ang dami niya sa'yo, Jack ah. Oh, ikaw naman, di makapag-intay na. Dito. Sige, diyan ka. Diyan ka, prinsesa, sa trono mo. Nandiyan tong mga to, kala mo hindi pinapakain. Hoy, ubusin mo yan. Matagal talaga magpainit ng ulam or ng pagkain na di sabaw pagka ganitong mahangin. At yung apoy. Habang hinihintay kong uminit yung ulam ko, ay gusto ko munang pasalamatan yung mga bagong members na ngayon ay kami member lang. Maraming salamat kay Alvin McCale or Macale, kay Ma'am Clarice Tabihe, Aitay Palasige de Belen, at saka kay Angeli Fernandez at kay Bry Liz. Maraming salamat po sa inyong suporta sa pag-join ng membership at pakikisa. Thank you po. At habang kumakain naman din yung mga alaga ko, ay bigyan ko na rin kayo ng karagdagang informasyon kung kayo ay pupunta rito sa Splendor Hills Campsite. So overnight nila, nasabi ko naman sa inyo kagabi nang dumating ako, 400 pesos per pax. 200 pesos para naman dun sa car. Yung sa akin, tuk-tuk. Natuwa nga yung may-ari nung nakita. Sabi, ngayon lang daw siya nakakita na nagkakamping na ito yung gamit. Kasi kalimitan nga doon na napunta rito is kotses, mga sasakyan, ganun. Pero dun sa 400 at 200 pesos na babayaran nyo, so 600 is kasama na doon yung pagte-tent pitching. Pero yung yung katulad lang sa akin ha, or yung car camping, kasama na doon. Pero kung halimbawa, ang gamit nyong tent is yung medyo may kalakihan, like yung aking moto tent or mas malaki pa doon, is may additional kayo na 200 pesos kung mas malaki. Pero kung halimbawa naman na wala kayong dalang tent, wala kayong sariling tent, gusto nyong biglang mag-overnight dito sa lugar na to, is meron silang pinaparentahan, which is nasa 400 pesos yung tent na pinaparentahan nila. At nakikita ko, eto, nandito sa mismong kubo yung kanilang mga pinaparentahan na tent. Parang katulad yata ito nung dati kong gamit na tent, which is Decathlon ata yan. Ganyan na ganyan yung sa akin, yung una kong dating gamit eh. And sa ganitong lugar na mahangin at malamig, tamang-tama yung ganong tent. Ano, Jack? Ubus na? Oo. Simut na simut. Mamaya inom ng tubig ha. At kung halimbawa naman, day tour lang ang gagawin nyo rito, 300 pesos per pax.
100 pesos para sa car at 100 pesos para naman sa tent pitching. So mas okay na siguro kung mag-ano na kayo, mag-overnight kaysa sa ano lang, day tour lang. At ang sabi sa akin kagabi, ang day tour is from 7 a.m. hanggang 4 p.m. lang. And then kung halimbawa itong kubo na to, ito yung pinakamalaki, is kung rerentahan ninyo is nasa 3,000 pesos. And then meron doon 2 kubo na sumunod doon sa mismong parting harapan is yung small 2,000. Yung kubo with room, yung nandun sa mismong gitna, yung merong kwarto, is nasa 2,500 pesos. Itong malaking kubo na to, maganda to kung maramihan kayo. Tapos, pwede kayo mag-ano rito, latag-latag na lang ng sleeping bag, pero wag lang sanang uulan. And maganda rin, magandang pagsabitan din ng hamok kung abot ba sa magkabilang dulo yung, yung tali ng hamok ninyo. Ayan, nakikita nyo, lumiliwanag na ulit ang paligid, mawawala na yung mga kaulapan. Ano ka, hindi pa tapos. Huwag mong piliin, ubusin mo yan. Pinipili mo na naman. Oh, tamo, naubos na kagad yung sausage. Yung mismong mga dry, hindi pa niya inuubos, pinanghuhuli niya talaga. Pagka kay Jack, ubos lagi yan. Tapos nagsaserve din pala sila rito ng breakfast. Yun ay for order ha. Sasabihin nyo na kagad dun sa mismong may-ari kung halimbawa ang kinabukasan is magsaserve sila ng breakfast sa inyo. Yun ay meron silang Silog Meals, Batangas Lomi, tsaka Barako Coffee. Ayun, yun ang mga available na breakfast ninyo dito. Kung halimbawa tinatamad kayong magluto. Pero ako, sa dami ng dala kong pagkain, bawal tamarin. Sayang yung mga pagkain na dala ko. Tinignan ko yung aking pinapainit ng ulam. Kaya pala hindi uminit-init, ubos na agad yung butane. Sterling butane gas. Medyo hindi ako rito, nagagandahan sa butane na to, nabili ko. Mas okay yung isa, yung parang kulay pula. Buti may dala rin naman ako nun. Ito kasi parang iba yung niya, yung butane. Minsan bumubuga-buga yung apoy. Hindi gaano maganda. Lagyan ko kaya ng yung pangharang. Parang sa ganun hindi maanuhan ng hangin yung apoy para mabilis uminit. Ang tagal Tsaka magastos sa butane Tingnan natin, pagka hindi ka pa kumulo ewan ko na lang. May bakas pa ng putik-putik ng ng huling gamit. Hindi na gaanong nalinis at pagmamadali Tingnan natin ngayon, pagka hindi ka pa kumulo kulong na kulong ka na ngayon ha. O, tingnan nyo, may natira pa si Kopi. Talagang dry yung tinitira. Ayaw mo na, bibigay ko na to kay Jack. O Jack, ubusin mo na. Hindi pwedeng nag-aaksaya tayo ng pagkain ha. Yun, uminit-init na, kumukulo na. Okay na yan, maya-maya na ulit. At busog-busog pa ako, di naman din agad makakain ng tanghalian Ay, silipin natin yung ating kanin. All goods. Pwede nang kumain mamaya. May mga bata rito naglalaro galing tumambling. Pusang gala. Galing tumambling Yung una ulo. Uto-uto din tong batang to Sarap maging bata. Palaro-laro lang, walang problema pa sa buhay. Oy Jack, sinisilip mo? Makikipaglaro ka ba? Ha? Gusto mo makipaglaro? Ito naman si Kopi, napakataray Tinatawalan yung mga bata Pwede ba ako sumali dyan? Lugi sila sa akin pag ako sumali. Ang taas ko Ay, nakakamiss yung ganito Makikipaglaro ka lang. Pagising mo, kakain, lalabas ka agad, maglalaro. Tapos uuwi, kakain lang ulit, tapos lalabas ulit, lalaro. Pagka walang pasok. Jack! Gutom pa? Sinasaid pa? O nauuhaw ka na? Halika, painumin kita ng tubig. Inom tubig. Ikaw, inom kang tubig, bumaba ka. Matuto kang bumaba. Para kayong F4 Apat kayo Alam nyo ba yun, yung F4? Mga kapanahonan pa namin yun Hindi nila alam yung F4. Anong pangalan mo? Carlo po. Carlo, ikaw? Rico po. Rico? Ito, Harvey. Ha? Harvey po. Harvey? Ikaw? Gary po. Gary? Alas 10 ng umaga at sa wakas, kahit papano ay kumalma-kalma na. Tsaka lumiwanag na. Yung mismong kaninang bundok na natatakpan ng kaulapan, unti-unti na nagpapakita. Ayan si Jack tutulog Ba't laging labas ang dila mo, Jack? May lagi kang pagod. Pasok mo yung dila mo. Kopi. Dyan lang sarap pagmasdan. Yun unti-unti nang umaalis yung mga ulap. Lumiliwanag na rin, umiinit na. Thank you Lord, kahit na medyo mahangin.
Sarap ng hangin. Napakagandang tanawin. Thank you, Lord. Ayun, nakikita ko na yung Tagaytay pero maulap mismo doon sa Tagaytay. Ayun, ang Tagaytay. Natatakpan ng ulap yung mga buildings doon. Ayun, no? Yung lagi natatanaw na hotel doon. Yan, ang Tagaytay. Yung mahabang yan. Ayun, dito, kita na mismo yung Taal Volcano. Ayan, no? At dito sa parting likuran natin, nandito kung saan ako nanggaling. Parang doon yata yung bundok na pinuntahan natin na wala na yung Flora 7 Farm. Sarap. Ngayon na umaraw na at medyo mainit. Yung plano ko kanina na manonood lang ng movie doon sa loob ng tent. Mamaya na lang gabi. Mainit na doon sa loob ng tent at least nandito naman tong dalawang alaga. Kasama ko na nagpapahangin at ang sarap ng hangin. Papahimas pa yan, papahimas pa. Talaga naman si Jack. Ay, yan nakikita nyo nasa likod ko na bundok. Yan yung Mount Makiling. Kala ko papasok na kayo, kaya kayo nag-alisa na kanina. Bigla kayong nawala Ito ang nakikita ko ngayon dito sa harapan ko. Yan ang tanawin ngayon dito. Sa mismong kubo na to. Sarap pagmasdan Presko pa hangin. Nung bumili nga pala ako ng bigas, yung shirataki rice, may pringgan to. Mga parang jelly is yata to. Hindi ko naman nakakain. Bihira kong kainin. May mga bata rito, ipamigay ko na lang. Gusto niyo to? Parang jelly is lang to. Ito pa. Ano ko lang para pare-pares kayong meron. Toy, isa pa. Okay. O di meron kayong merienda. Ano, Jack? Gugutom ka na naman? Binigyan ko lang sila. Kayo naman. 11:30 at magtatanghalian na. Medyo tinatabla na rin ako ng gutom. Kaya ako'y kakain at napainit ko na naman yung ulam. Umuusok-usok pa. Sarap kumain pagka ganito. Yung maganda yung tanawin na nakikita. O kayo, mamaya kayo kakain ulit ha. Nakakain na kayo kanina. Ayos, di ba? Wala na akong tutong-tutong. Lahat kakainin mo na lang. Pabubuan sa bawa. Napabuhos. Kain kayo. Yung ulam natin kagabi. May ilang perasong hipon pati. 1, 2, 3, 4, mga 7. Ay, uubusin ko na para mamaya iba na naman yung ulam ko. 12:30 ng tanghali, pagkatapos kong kumain, ay may mga nagdatingan na tao. Ayan, may mga tao dito. Parang, ang sabi kasi din sa akin kahapon na may-ari, meron daw shooting na gagawin. Ayun, naglalatag na rin ng tent at saka ng kung ano. Baka mamaya ma-discover pa tayo, maging artista pa tayo dito. Nagpiprito na ako ng hotdog para sa kakainin ko mamayang hapon. At sobra akong nabusog kanina, napadami yung kain ko ng kanin. Hindi na ako magkakanin mamayang gabi, na lang, tinapay na lang, tsaka palaman. Pagka-prito nito, ilalagay ko na lang sa lagayan at tsaka 2 itlog. Piprito na din ako. At naglaga na rin ako ng itlog para pambukas ko na siguro yan. Talagang gusto mo yung amoy ko ha? Diyan ka sa akin jacket ha? Sige, dyan lang. Si Jack laging tulog Sarap nga naman ang hangin Sino bang hindi aantukin yan? Hindi ko na naiayos yung mga gamit Pag mamadali kasi nga may shooting daw yung kubo gagamitin. Tapos itong ating tuktok na si Guapa hindi pwede daw makita sa mismong video na ginagawa. Pero yung tent pwede naman nating iwanan dyan. So ngayon doon tayo paparada sa kung saan tayo tinuro ni Sir Alex, yung mismo may-ari. Okay ka lang dyan, Jack? Lipat lang muna tayo ha. At doon muna kami tatambay at hindi kami pwede rito. Dito sa may parting pababa. Pero kaya naman niya na to. Ni Guapa yung pagbalik. Dahan-dahan lang tayo. Shooting. Ewan ko kung anong commercial yun. Confidential daw Tsaka di ko alam kung sino mga artista yung naandyan. Tayo ko na rin alamin. Siya, dito tayo. Okay. Siya, dito na muna tayo. Mga 3 hanggang 4 na oras kami dito tatambay.
Pero okay lang. Eh, habang nagkatambay kami dito, manonood na lang ako sa cellphone ng kung anong mapapanood. At kape-kape lang. Butit nakapagtimpla ako, nakapagluto na rin ako ng kakainin ko mamaya. Saktong-sakto. Ito mo, basta katabi ako ni Kopi. Walang problema, Kopi? Si Jack, ganun lang din. Basta nakikita ko niyan at di mawawala sa paningin. Okay lang din, Jack? Alas 3 ng hapon at nandito pa rin kami. Hindi pa tapos yung nag-shooting doon. At ito mga toy, merienda, treats. Ang bilis Si Jackie, sumusuot ka naman kagad Alam mo naman, di bibigyan Ito kayo nagmerienda rin kanina. Nagkakape-kape lang. At medyo napaiglip din ako kanina. Siguro mga alas 5 pa matatapos yata ito. Malay natin kung anong oras. At nagpunta lang din naman ako saglit doon sa tent. Kinacharge ko yung cellphone ko. Time check, 6 p.m. At nandito kami sa loob ng tent. Yung mga tao kanina nagsushooting is nag-aalisa na. Ano, Kopi? Gutom na ikaw? Tutulog ka na naman, Jack. Yung pagkain ko nakaredy na para mamaya. Pagkain na ng mga alaga ko yung asikasuhin ko. Buti, babait naman ang kasama kong to. Nag-aalisa na lahat ng tao. So doon na ulit natin tong campsite. Wala na ulit tao sa kubo. At dito na ako nagpe-prepare sa tuktok ng pagkain ng mga alaga ko. Siguradong gutom na naman tong mga to. Kain na dyan, kain na. Ubus yan, ha? Mas madami sa'yo, Jack. Ubus yan, ha? At yung ating nga palang Blue Wheatie, i-charge ko. At ang dami kong chinarge kanina, Jack, busog na? Tutulog ka kagad, ha? Halandyo ka. Hoy, Kopi, doon ka na sa sa kama mo. Ba't nandiyan ka sa aking kumot? Ito yung bago kong sleeping bag, fully black. Ang ganda niya, ang kapal. Ang brand nito ay Moby Garden. Tapos, ito naman yung aking inflatable na unan. Moby Garden din. So, pagka tapos gamitin, ito, meron lang siya ditong nozzle na luluwagan para lumabas yung hangin. Mabilis lang itiklop, maganda. Tsaka, yung sa paghiga ko, hindi nangangala yung leeg ko. Maganda yung korte. Pagkatapos kumain ng mga alaga ko, edi ako naman ang kakain. Yung kanina niluto kong hotdog at tsaka itlog, syempre ito ang kakainin ko. Tapos, tinapay lang. Hindi na ako nagpainit ng tubig para magkape. At dito, aray ko. Dito sa cot bed na ganito, wag talagang madadali yung switch dito at talagang papaltek, bababa. Hindi na ako nagpainit ng tubig at ilalabas ko pa yung mga gamit. Di inom na lang ako ng tubig, okay na sa akin yun. Basta makakain na ako ng hapunan at mamaya makapagpahinga na. At bukas, sana bigyan na tayo ng magandang panahon para makita man lang natin yung sunrise. Kanina nga yung sunset, akala ko magpapakita yung yung araw na lulubog Hindi rin Natabunan din ng ng ulap Although malamig at sobrang hangin sa labas, pero pag nandito na mismo sa altitude tent, iba na yung init talagang yung naharangan niya talaga yung hangin, which is good naman para sa akin. Pero mamaya sigurado nalalamigin din naman ako. Kumain na kayo, ha? At inilabas ko na rin tong dalawa to kanina para pumupo okay na rin, nakapupo na rin. Kaya pwede na yan tumulog. Mamaya kayo inom ng tubig. Inom na muna pala kayong tubig. Jack, inom muna ng tubig. Bago tuloy ang matulog. Nandahan na Ikaw Ismail, lagi ka nagmamadali. Hahagupitin na naman tayo ng malakas na hangin. Pero sana wala nang ambon-ambon. Okay na, ha? Hoy, ikaw uminom ng tubig. May bihira kang uminom ng tubig pag nasa biyahe. Pag sa bahay, ang lalakas naman uminom ng tubig. Ayaw pa. Inom! Nilabas ko pa naman yung dapat may meriendahin ko kanina habang manonood ng movie. Okay na? Pag may natira ako, edi yun ang pagkain ko bukas ng umaga. Yung itlog ko basta na lang tingnan nyo yung itsura ng itlog. Pinrito ko to, dumikit-dikit dun sa kawali. Ginawa ko ng ang tawag doon, yung binating itlog. Cheese dog na muna. Hoy, kumain ka na. Ba't umano ka pa, kaya matulog na. Napakatako mo naman. Kaya matulog na. Dami-dami na ng kinain mo. Hotdog and bread. Harap kumain pagka ito na kita. Would make you notice me, notice me.
Nandito ka na, Kopi. Ba't katabi na kita? Ha? Jak. Oy. Ganda ng umaga. Nabas-bawasan yung hangin kagabi. Unlike yung unang gabi natin na talagang sobrang lakas. Na nung pagsaset up pa lang ng tent natin, dinadala yung tent natin. Buti nahahabol ko pa nga nung time na yun eh. Hindi siya dinala hanggang dun sa baba. Ay, sa tingnan natin yung umaga. Breakfast natin at saka mag-aayos-ayos natin ng gamit. At good morning din sa inyo. Sa wakas nakita na rin natin ang sunrise dito sa Splendor Hills. At dito ko na naisipang magpainit ng tubig eh. Dito ko na nilapag. Magkakape lang naman din muna ako. At syempre yung natitira nating tinapay, itlog at hotdog. O dyan lang muna. Maya, wait lang. Pakainin ko lang to mamaya ng ano, kahit sausage na lang. Subukan ko na lang tong mga to. Yun palang kagabing may mga dumating. Parang ito rin yung kahapon yung mga sa shooting. Parang may shooting pa ulit sila ngayong araw. Kaya maaga sila. Mag-aalisan din pala yung mga sasakyan na yun. Baka susunduin siguro yung mga ano, yung ibang staff. At maliligo ako, medyo kinakati na yung ulo ko. Marami naman tubig dito sa CR eh. Hindi man natin problema eh. At habang kumakain, syempre, dito tayo nakatingin. Para naman maganda ang ating umaga. O mamaya kayo kakain kopi ah. 7:30 ng umaga. Nilagang itlog. Syempre, di pwedeng mawala ang vitamins. Sarap, maligo. Grabe yung tubig, ang lamig. Refreshen up na ako. Oh, ano? Good to go na tayo? O gusto mo nang manakbo dito? Gusto mo nang manakbo? Sige, wait lang. Uy! Ba't nandiyan ka na naman? Gusto mo dyan sa ibabaw ng box. Naitiklop ko na yung mga gamit ko na kailangan kong itiklop at yung mga kailangan ko ng isakay sa tuktok. Ayan, nandiyan na lahat. Wala na naman ako nalimutan. Mas masarap yung ano ngayon, panahon. Mahangin siya pero hindi naman ganong kainitan. Hoy, Kopi, ikaw. Gusto mo nang tumakbo-takbo para naman malubos-lubos nyo naman yung ano rito, yung panahon na maganda. Nung unang araw kasi natin, inulan-ulan pa tayo eh. Ambon-ambon lang naman, pero sobrang lakas kasi ng hangin nun eh. Ngayon, wala namang gaanong ibang ano, katao-tao dito, kundi kami lang naman. Takbo muna. Kahit paano yung ma-exercise naman kayong dalawa. Pati ikaw, Jack. Dito lang ha. Tara! Hanggang dito lang. Kumain kung tatae ha. Umihi kung iihi. O dito ulit. Dito. Papi! Sige, ihi. Para magbiyahe, all goods na. Tara! Enjoy ikaw? Enjoy? O, ikay pumupo na para pagbiyahe. O, Jack, huwag ka dyan sa ilalim. Huwag ka dyan sa Dumi lang. Kape! Uy! Sige na rito. Umusot pa kayo dyan sa ilalim, walang nga. Tara na nga. Magdudumi lang kayo eh. O, tingnan mo kung gaano kaganda oh. Tara na. Jack! Asan na isang malaking yun? Hoy Jack, halika na rito. Diyan ka, pupwesto. Ayaw mo dito sa upuan. Lagyan kita ng tali ha. Hindi pwedeng wala. Halika na tayo. Bro, sa inyo na lang. Sticker. Hindi sticker to. Pagkain yan. Gusto nyo ba sticker? Hatiin nyo, wag yung may lamangan. Hatiin mo ano, bigyan mo isa.
O, bigyan nyo. Ina mo. Hating maayos. Tatatlo lang tayo. Mm. O yan. Huwag lalamangan ang kaibigan, ha? Sige. Aral mabuti, ha? Tayo. Whew. Oras na. 9:48 ng umaga. At lalarga na tayo. At iiwanan na natin tong napakagandang lugar na to, Splendor Hills. Although 600 pesos yung nagastos ko per overnight, di ba sabi ko naman, 500 pesos yung budget ko. Eh, ang kaso nga, dahil ginabi na tayo at ito na lang yung tanging option natin, wala naman tayo ibang magagawa kundi dito. At saka, sulit naman yung 600 pesos per overnight ko dito. Napakaganda. Kaya dalawang overnight kasi dapat nga yung unang pinuntahan natin, doon tayo sa mismong Flora 7 Farm. May kaso sarado na. Kaya sinulit na rin naman talaga natin na 2 overnights. At ngayong araw naman maganda yung panahon. Thank you Lord. Maraming salamat po. Uy! At nilagyan ko na ng tali to si Kopi dito. Ikaw, diyan ka ha? Huwag kang bababa dyan. Huwag kang tatalon ha? Diyan mo gusto Sige, payagan. Siya tayo pababa na. At sa susunod na ating Tuk Tuk Life Camping Adventures Day 3 ay paakit naman tayo ng mismong Tagaytay. Kung saan man lugar yung ating pupuntahan na campsite, malalaman nyo sa susunod na upload natin. So paano, hanggang dito na lang muna at iwanan ko sa inyo ang napakagandang lugar na to ng Splendor Hills dito sa Tanawan, Batangas. Ride safe and stay safe sa inyo lahat. God will always provide. Aywa!